Magandang gabi po sa inyong lahat. Let us begin our evening in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. God, our loving Father, we ask for the grace to engulf us, the grace to see what we ought to see, to hear what we ought to hear, that we might do what we ought to do. In Jesus' name we pray. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Mary, seat of wisdom, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Advent na naman. Ano po? First, I would like you to remember that Advent is much bigger than Christmas. Advent is much bigger than Christmas. Christmas is just a moment in Advent. Even though we do this Advent recollection before Christmas. What is Advent? Advent says, an active waiting for someone. Or John the Baptist would say, it is a way of preparing for someone who will come. Saint Bernard of Clairvaux defined Advent in this way. Advent is about the three comings of Christ. The three comings of Christ. The first coming, when He was born. The second coming, the day of His glory, when you see the Son of Man coming down from the sky. And the third coming is the coming in between the first and the second. The first coming was the first Christmas. Wala tayo doon. Ang alam lang natin ay kwento tungkol doon. Anong meron sa second coming? Hindi natin alam. Sigurado akong wala ako doon. Ano po? Neither the angels nor the Son of God know when it will happen. Only the Father would know when is the second coming. But the third coming is more important. The coming in between. The coming of God in our lives at this very moment in our lives. God has been coming to us. And I would like to stress on the point that if we don't or we lack the awareness that God comes in a very ordinary way, we might be missing God in a very important moments in our lives. God comes today. He has been coming to you. Have you recognized Him? He will come again before you die. God comes in a day of joy. He will come in a day of desperation. Saint Ignatius of Loyola would say, you must recognize God in moments of consolation and moments of desolation. Hindi porke meron kang problema, wala ang Diyos. Hindi porke may sakit ka, wala ang Diyos. Hindi porke nahihirapan ka, wala ang Diyos. Hindi porke parang hindi naririnig ang iyong mga panalangin, wala ang Diyos. Ano sabi nila? Ang teacher ay tahimik kapag may exam. So kung may exam ka, parang wala ang Diyos. Pero wag kang mandadaya kasi kita ka ng Diyos. Kasi feeling mo, pag hindi nakatingin ng teacher, mandadaya ka.
moments like those. And it's good, my brothers and sisters, as we mature, hopefully, not just growing old, we are able to recognize Christ in every moment. Ano sabi ng mga santo? Finding Christ in all things. Finding Christ in all things. Ano sabi ni C.S. Lewis na paborito ko? Joys are the whispers of God, pains are the shouts of God. So in your joy, God visits you, and in your pain, God visits you. The only thing we need is to recognize. And it is important that you are prepared so that you will be able to recognize. Kasi kung alam mong darating, handa ka. Pero kung alam mong hindi darating, hindi ka maghahanda. Nakikilala mo ba ang Diyos? Again, Christmas is just a moment in Advent. Advent is much bigger than Christmas. Now, recently I was invited to facilitate in the Advent recollection of the clergy of Manila, and I would like to use the same example. And what is that? The difference between perception and perspective. Perception and perspective. What is perception? The way we look at life, the way we see life based on our experiences. Imagine this. Nakatayo ka, mayroong number 6 sa harap mo. Can you imagine that? In front of you, there's a number 6. And it's clear to you that is number 6. And somebody in front of you, looking at the number 6 you see would say, no, that is number 9. That is number 9. Tama ba siya o mali? Tama. Diba? The perception is, what I'm seeing is number 6. Sasabihin niya, hindi, 9. Hindi, 6. 9. Di po ba, no? Paano magkakaroon ng validated perception, or we call it perspective? You try to move from your place and go to his place and say, ay, 9 na. You have to leave your own perception to understand others. And what is the invitation? That you will be able to invite the person to come to your place so that he will understand that what the 9 is seeing is also number 6 in other perspective. There's a big difference between perceptions and perspective. We look at life according to our own perspective. Our own perceptions, I mean. Lumalaki tayo. Halimbawa ako, talagang hindi na mabura. Anong hindi na mabura? Yung unang kain ko ng kare-kare. Tumanda na lang ako. Ano po? Ang unang kain ko ng kare-kare, mapait. Sunog ang mani. Ano po? Sunog ang mani. Kaya pag kare-kare ang pinag-uusapan, ang aking perception ay mapait yan. Mapait. Ha? Pero lahat kayo, masarap ang kare-kare. Di ba ba, na? Kaya pag sinabing, Father, gusto ba maghanda tayo ng kare-kare? Ha?
Kasi pangit ang aking perception. Ano yung mga karanasan ninyo habang kayo ay tumatanda na hanggang ngayon, hindi pa kayo nakakaalis? Naintindihan ko na hindi mapait ang kare-kare. Pero, hindi na nawala yung, ay hindi masarap. Di ba, ano? Kanya-kanya yun. Masisisi nyo ba ako? Hindi. Kasi kung parehas tayong kumain tayo ng kare-karing mapait, hindi masarap yan. Di ba ba, ano? Kanya-kanya. Kanya-kanya. Ang patatim ng iba ay matamis. Ang patatim ng iba ay maalat. Depende kung sino ang nagluto. Di po ba? Yung iba nga hindi nakakakita ng patatim eh. Di po ba? So walang dapat pag-usapan. Ha? Ano yung patatim? Wala. Huwag mo nang ano eh. Di ba? My dear friends, my brothers and sisters, we end up judging others because we tend to look at them based on our perception. Bakit ang mga anak lately hindi nakikinig sa mga magulang? Because parents tend to insist in their own perception and fail to walk away from their position and try to see the world according to their children's perception. Alam niyo naman yung synodality, di po ba, no? Nakakasawa na, di po ba, no? Doon sa ibang nakakaalam. Pero hindi nakakaalam, ano yun? So wala kayong pagsasawaan, di po ba, no? Ha? Inviting people to walk with us. Ang sabi ko doon, you cannot force people to walk with the church if you have failed to be in their position. What is the reason why they cannot walk with you? Anong kinaiinisan ko? Well, frustration na lang. Huwag na lang inis. Ano po? Frustration. During the pandemic, every month, namimigay ka na 5 kilong bigas. During pandemic. Ano po? We tried to give as much as possible 5 kilos of rice to 500 poor families around our parish. Alam mo naman kung magkano 1 kilo ng bigas. Di po ba? Pero, bakit itong eleksyon, naniwala sila na ang bigas bababa sa 25 pesos? Naintindihan nyo? Pinipilit ko yung intindihin. Ano ang hindi ko nakikita na nakikita nila? Naintindihan po ninyo? Mayroon silang nakikita na hindi ko nakikita. Kaya, ako yung naproprostrate. Di po ba? Ano? Ako yung naproprostrate. Oh, ito na may lumabas sa dyaryo. Hindi naman ito chismis. Yung nagrarally ngayon sa EDSA Shrine. Nakuha po niya? Nagrarally sa EDSA Shrine. Ha? Ginagawa mong tambako. Ano yun? Tambayan yung simbahan kasi aircon. Ha? Hindi lang yun. Ang dumi. Ang dumi. Ha? Bakit kaya hindi sila doon sa Robinson magtambay, no? Ha? At ano sabi? Itong malungkot. Umaasa sila ng 500 pesos per night. 500 pesos. Pero, ito na naman ang pero. Ang tinatanggap lang nila ay 200. Nasaan yung 300?
Wala sa akin. Ano ibig ko sabihin? May mga taong mahirap na nagtatanong, saan tayo kakain? 'Di ba? Ang tanong ng mahirap ay, saan tayo kakain? Saan tayo kukuha ng pagkain? Anong tanong mayayaman? Ganon din, saan tayo kakain? Yung mayamang mayaman, ano siya nasabi? Kakain na naman. Walang ginawa kundi kumain, hindi ba ba? Yung walang makain, ang tanong ay, saan kukuha ng makakain? Yung mayaman, saan tayo kakain? Yung mayamang mayaman, kakain na naman. Naintindihan po ninyo? Ang pananaw ay ayon sa karanasan. Kaya sa ayaw at sa gusto natin, ang Pasko ay merong kanya-kanyang pananaw. Pag bata ka, ang Pasko ay pagkakataon na makatanggap ng regalo. Di po ba? No? Naranasan niyo yun. Pag Pasko, pagkakataon itong makatanggap ng regalo. Ang Pasko sa matatanda ay ano? Ha? Magtago. Sa mga namamasko. Di ba? Ano? Pero, ang matatanda, hindi na naghahanap ng regalo. Ang matatanda, hindi na naghahanap ng regalo. Yung mga may sakit, hindi na naghahanap ng regalo. Anong hinahanap ng matatanda? Bisita, dalaw. Hindi importante sa kanila ang regalo. Ang importante sa kanila ay ano? Kumusta? Halik, yapos, tabihan mo. As we grow old, we begin to realize that Christmas is never about things. It is never about things. Naintindihan natin yung mga bata. Bakit? Dumaan tayo doon eh. Di po ba? Tinatanong ko yung mga bata pagkatapos ng Pasko, ano, kumusta kayo? Ano sagot ng mga bata? Mahina, Father, mahina. Parang negosyo, no? Mahina. Sa Greenbelt, wala kaming ganun eh. Walang nagpapalimos. Walang nangihingi. Meron din, kaya lang hindi mo halata. No? Kasi nakapostura eh. Oo, nakapostura. May hawak pa ng susi ng kotse. Oh, pasensya na po kayo. Naubusan lang ako ng gasolina. Wala lang akong pera. Baka meron ho kayong konti dyan. Pangbili lang po ng gasolina. Sa parking yan, ang Greenbelt. O, sa parking. Nasaan po ang sasakyan nyo? Nandun po sa kabila eh. Saan ho? Doon po. Gusto ka sanang, sige, puntahan natin. Ano? Alam mong naghahanap ng ano. Di ba, ano? Binigyan mo na lang. Bigyan mo na lang. Tapos nung pagsakay ko sa sakyan ko, alam ko, naloko ako. Diba? Kasi pagkakataon din ng Pasko para manloko. Kaya mag-iingat kayo. Ano sabi ni Bishop Sok? Okay lang yan. Paminsan-minsan, magpaloko ka. Huwag mo lang aaraw-arawin. This is how people look at Christmas. There's a different perception compared to perspective. And whether you like it or not, if we fail to move from where we stand, we end up judging
others. Ano po ang aking encouragement? Ang aking encouragement this Advent, first, don't lose hope. Don't lose hope. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Ikalawa, if you can be a source of hope, so be it. So be it. Hindi naman kailangan magpaloko. Nakuha po ninyo? Hindi naman kailangan magpaloko. Pero, hari nawa, ang ating mga kalooban ay bukas, hindi para maghusga, kundi makita natin ang kanilang pinanggagalingan at maimbitahan sila na tumayo sa ating kinatatayuan. Sabi ko nga sa mga pari, yung ating pag-aayos ng simbahan ay isang pagpapahayag kung anong mahalaga sa atin. Halimbawa, kung mas malaki ang Christmas tree kaysa sa nativity scene, alam mong mas mahalaga sa iyong Christmas tree kumpara sa tunay na kwento ng Pasko. Di po ba, no? Pero hindi mo masisisi si Father. Bakit? Ito yung pagkakataon na nagbebenta kami ng parol para kumita ang simbahan. Ako po ninyo, kahit naman sa Greenbelt, meron kaming Stars of Grace. Para saan? Para sa mga parokya, institusyon na tinutulungan namin sa aming Love a Parish program. Para hindi naman palaging puro second collection. In Greenbelt, meron kami tinutulungan 478 poor parishes. That amounts to 1.1 million a month. Ano po? Kaya nung na-assign ako sa Greenbelt, may stroke ako eh. 1.1 million a month. Nakukuha pa ninyo? Dahil yun ang apostolado ng Greenbelt. Well, sabi ko nga, iraraos ito at makakaraos din naman. Gusto mo tumigil pero mayroong umaasa sa iyo. Kaya nga anong palagi ko sinasabi, nagbibigay tayo hindi dahil meron tayong sobra, kundi alam natin ang pakiramdam na walang-wala. That is a perspective. That is a perspective. Naintindihan mo, nagsimula ka doon sa pagkaintindi ng pakiramdam ng walang-wala. Anong problema namin? Yung mga mall chapels, Landmark, SM, Greenbelt, Mega Mall. Anong problema namin? Pag Pasko, lahat ng simbang gabi may nagkakaroling. As if, di ba, no? As if, na hindi naman yung nagsisimba ngayon, iba na magsisimba bukas. Kawawa naman yung nagsisimba, di ba, no? At hindi rin naman lahat ng kumakanta, maayos, sorry for the words, di ba, no? Kaya nga ang tawag doon, Pasko eh, di ba? Bigyan mo na lang, di ba? Bigyan mo na lang. Yun ang katotohanan. That is how people look at Christmas. Now, in your own family, in your own setting, I would like you to try to look through the eyes, if you have a driver, kasambahay, old people, try to invite yourself by trying to see Christmas according to their own perceptions.
that will make Christmas more meaningful. Patawarin niyo ako. Ang hirap kumain. Ang hirap kumain. Halimbawa, kumakain ka sa restaurant. Makakakita ka ng isang pamilyang ang saya-sayang kumakain. Pero meron silang katulong na nasa kabilang table na hindi kumakain. Ang hirap tingnan. Naintindihan ba nila ang pakiramdam ng katulong na nakatingin lang na ganyan na hindi kumakain? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Pero kung naintindihan nila ang pakiramdam, I think they would invite or they should not bring their katulong on those kinds of occasion. Kung hindi mo rin lang pakakainin, huwag mo na lang isama. Di po ba? Kasi nagmumukhang kawawa. Nagmumukhang kawawa. Ang isang tao na sabi nga, kasama mo naman, pero hindi kasama sa saya, no? Si Father John, minsan siya namimili ng mga pagkain namin sa seminaryo. Namimili. At alam niyo naman, pag namimili, hindi naman yan magbibihis. Ano po? Mukhang gusgusin yan. Pag kami sorry for the words. Ano po? Ay, gutom na gutom si Father John. Gutom na gutom. Pumasok sa restaurant, dala-dala yung mga plastic. Ano po? Sabi niya sa waiter, hindi siya pinapansin. Hindi pinapansin. Ano? Later on, sabi niya, hoy, order ako. Sabi niya, akala namin katulong kayo dito sa kabilang table. Sabi ko sa kanya, kasi naman eh. Di ba? Mag-ayos ka naman ng konti. Ano po? Sabi, mamimili lang ako, mag-aayos pa ako. Bakit? Yan ang perspective. Or yan ang perception ng ibang tao, no? Christmas can be different for you, with you and other people, if we try to put our feet in the shoes of the others. Again, Christmas is just a moment in Advent. Advent is much bigger than Christmas. You have to understand that every person has its own perception with regard to Christmas. I have said examples, and perhaps it's good when you go home, look at your own family. Look at the people you are with and try to understand their own perception so that this Christmas will be more meaningful not only to them but also to you. Third, do not forget that when we talk about Advent as preparing, because you cannot wait about and talk about the first coming when He already came. Ano pang aantayin mo kung dumating na? Wala na, hindi po ba? No? Ang meron lang tayo presumption, di ba? Or, ano gagawin natin? Gawin nating Pilipino ang nativity scene. Instead na tupa, kambing. Instead na baka, kalabaw. Di po ba? Ano? Pwede mong baguhin. Ano po? Medyo Pilipiniana si Maria. Medyo nakabarong si San Jose. Di ba? Whatever. But please keep this in mind. That when Christ came, the first important values that God tries to insinuate to us
is the value of family. The value of family. Christmas is never about Christmas light. It is not about Christmas song. It is not about Noche Buena. Because the first Christmas, wala namang ilaw. Wala namang handaan. At walang Christmas song. Anong meron lang? Ang mag-anak. We go back and we value again what Christ wants us to value in the very beginning. That's why lately I have been sharing this. Go home when you can. Go home when you can. Because someday you will never be able to go home. Or you will not be able to go home. Bakit? Malilipat ba ang bahay nyo? Hindi. Hindi. We go home to people, not to place. A house is not a home. So when you go home with people, for people. Someday the people you go home for will not be there anymore. So when you go home, go home. Go home. Kamakailan lang nilibing yung matagal kong pinagdadasal. Ano po? Palagi nilang in and out sa hospital. I do not know how much they have incurred in terms of medical expenses. Hindi ko alam. But I'm sure napakalaki. Napakalaki. Ngayon, na pumanaw na, tapos na, wala nang gastusin sa hospital, pero yung sakit, nandun pa rin. Bakit? Katulad ng palagi ko sinasabi, hindi ang wake ang palungkot na bahagi ng namatayan. Hindi yung lamay ang pinakamalungkot na bahagi. Ano ang pinakamalungkot na bahagi? Yung unang Pasko. Pag ikaw ay namatayan, ang pinakamalungkot na pagkakataon ay ang unang Pasko. Nawala sila. Ikalawa, ang unang birthday, nawala sila. I would confess, 14 years nang namatay si Papa. Hindi na nagbalik ang dating saya ng Pasko. Mas masarap ang kinakain namin ngayon, kahit bawal sa akin eh. Ano po? Mas maraming Christmas light, mas magandang Christmas decor, mas malakas ang music tungkol sa Christmas song. But it was never been the same as before. Why? Because Christmas is all about relationship. Don't take people for granted. Things will be recovered. Money can be recovered. But the moment you lose somebody, it will affect everything in your life. Kaya mahalaga yun. Again, wag mo lang titingnan ng Pasko, ang Adbyento na Pasko, magkaroon ka na panibagong pananaw. Pangatlo ay, ang mahalaga sa Pasko
ay relasyon. Hindi 13 month. Yung 13 month, mahalaga lang yan sa may pasok. Mahalaga lang yan sa may trabaho. Pag wala ka ng trabaho, wala ng 13 month. Di ba? Wala ng bonus. Nag-aantay ka na lang maabutan ng may bonus. Kaya magtatanong ka doon sa may trabaho, may bonus na? Pag sinabi niya, oo, hindi ka inaabutan. Wala kang bonus, siya lang. Hindi pa ba na? Relationship gives meaning to Christmas. Bakit ko po ito sinasabi? After the stroke, a lot of things change. After the stroke, a wider perception came to me. After the stroke, I begin to realize that people really grow old, become weak, sick, eventually dies. Ano sinasabi ko? If you have 100 problems, hopefully wala. With all the many problems you have, the moment you get sick, all your problems will be gone. And it will become one. Your health. Health becomes a problem. You begin to realize all the things that you have been worrying are not worth worrying. Because the moment you die, it's the end of everything. If you will not take care of your health, whatever money, whatever resources, whatever joys, whatever problems you have, they are all nothing. Nung nakahiga ako, na walang pakiramdam, isipin mo 2 years ago na yon. Nakahiga ka at wala kang pakiramdam. Hindi mo magalaw ang iyong katawan. It dawned on me, the question, what will happen if I survive but being a vegetable? Ang hirap. Now I begin to understand the frustration of people who are sick, who cannot walk, who cannot move, who cannot eat. Why? Because I've been there. Hindi mo kailangang ma-stroke para maintindihan mo ibang tao. Maiksi lang ang buhay. Maiksi lang. And we take things for granted. We are so preoccupied by so many things. Ang daming sale pagka Pasko na gusto mong bilhin lahat, na hindi mo tinatanong, kakailanganin ko ba ito? Di ba? Kasi pag meron kang pambili, pag nakita mo sale, talagang, hoy, sale. Di ba? Parang gusto mong pasukin lahat. Ano pa? Na hindi mo man lamang tinatanong, kailangan ko ba ito? Yung mga kasama ko nga sa pilgrimage ang daming mga binibiling rosaryo na hindi naman nagdadasal.
Ang aking ang gustong itanong, naipamigay nyo na ba? Kung hindi nyo pa napapamigay, ang laki ng kasalanan ninyo. Hoarding yun, hoarding. Father, ano magandang rosaryo? Ito ba o ito? Ito o ito? Sabi ko, kanino mo ibibigay? Akin. Iyo lahat. Ano yan? 5 rosaryo sa isang kamay? Di ba? Ano? Hopefully, as we grow older, because the beginning of Advent, today, Advent, the first day of Advent, is the end of another year. Mayroong simula kasi mayroong tinapos. Walang magiging simula kung walang tatapusin. Meron tayong simula ngayon. Anong ibig ko sabihin, mga minamahal na mga kapatid? There's a book entitled The Principle of Essentialism. If you open your closet, and if you're honest to yourself and you look at your closet, what is the most essential things in your closet? If you are able to live in the principle of essentialism, it says you will be able to live in freedom. If you're unable to let go of things because of what? Sentimental value, it means you are what? A slave of your own past. Let go. Let go. I invite you this Advent to let go of the things that are not essential in your life. Why do we hoard things? Why do we hoard things? Because we tend to feel secure when we have a lot of things. That's false security. Nung kami po ay nag-aaral ng clinical pastoral education sa Philippine Heart Center, meron dong isang pasyente na ni-request niya na yung kanyang mga pera ipatong sa ibabaw ng kanyang kumot. So, wala pa namang 1,000 nun, pag tigwa 100 lang eh. So, pero kita ko, ang dami niyang pera nakapatong sa kumot. Pero bawal pumasok. Baka manguha kami, di po ba? Pero tinitingnan ko siya from afar. Anong meron? Anong security ang binibigay ng pera sa kanya? Di ba? Ano? Kanya yun. Pero kayo, anong meron kayo? Sapatos? Bag? Di ba, no? Anong meron kayo? Anong klaseng security ang binibigay niyan sa iyo? Di ba? This Advent, I'm inviting you to look into yourself. Kasi nagsimula tayo sa perception on how we see things. And we invite people to see what we see, and we invite ourselves to see what they're seeing so that we will have a validated perception to make it a perspective. Now, I'm inviting you to look into yourself deeper this Christmas, this Advent. Because, as the book says, if you're unable to let go of things that are not essential, then you continue to burden yourselves of things
that not necessary. Baka nadadagdagan lang ang gastos, nadadagdagan lang ang pagod, kasi hindi naman talaga kailangan. Nagsisikip lang ang cabinet, nagsisikip lang ang kwarto, dahil hindi naman kailangan. Di po ba, ano? Alam ko mahirap ito sa mga babae. Nabawasan ang laman ng bag. Di ba, no? If you really look at your bag, yan bang lahat ng laman yan kailangan dalhin? Tabi ha, tabi. Wala akong bag eh. Ano po? Di ba? Mas nakakatakot kung yung lalaki ang may bag. Di po ba? Ano? Ha? Pero kahit wallet lang ang dala, ang kapal-kapal ng lamang resibo. Hindi pera, di po ba? Ano? Bakit nga ba? Bakit nga ba, di ba? Ano? Nag-uusap ka, ito, kwentuhang pare ito eh. Bakit nga ba ang dami mong resibo? Di ba? I-reimburse mo ba yan? Ha? Harap-harap, tanggalan tayo ng laman ng ano. O di ba? Maganda rin laro yun. Yung, kailangan ba yan? O, tanggalan mo na yan. Yung pala, ang nipis ng wallet, wala naman palang halaga yung mga nakasoksok doon. Maganda rin laro yun. But you can only do it with people who tries to understand the world around him. Di ba? This Christmas can be more meaningful, but I have said before, there can only be something new in your life if you will try to do something you have not done before. Again, there can be something new in your life in this Advent if you will try to do something you have not done before. Because if we keep doing what we have been doing, then we will continue to get what we have been getting. We need something new. You cannot avoid growing old. It's part of life. You cannot avoid your hair getting white. It's part of life. Di ba? Meron kaming pari dati na nakapiloka. Nakapiloka. Ano po? Kaya ayaw niya na tumatabi sa electric pan. Ano po? Oo, tanggapin mo. Nakapiloka. Di po ba? Tapos, pag kinatok mo siya sa kwarto, ang tagal magbukas. Siyempre, nahanapan niya di ba? Ay, hindi naman namin alam na hindi pala tunay yun. Di po ba? Ano? At pag naliligo, paglabas niya, siya lang yung palagi may nakapatong dito, na tuwalya. Ano? Sabi, ano yan, tinutuyo mo? Di ba? Ano? Hindi mo naman alam na wala na palang buhok. Di ba? Ano? Pero, na-challenge siya ng formator. Magpakatotoo ka. Di ba? No? Kaya lumabas siya na wala siyang buhok, natulala kami. Di ba? Kami sorpresa. Wow! Di ba? Malaya ka ngayon. Sinong malaya? Malaya siya. Malaya siya, di ba? No? Mga minamahal na mga kapatid, there is so much that God would like to free us from. Stop being too intellectual about Advent and Christmas. I guess as we grow old, as I grow old, I think we need to already accept
that we are in the sunset of our lives. The more we let go, the freer we become. The less we are concerned with what people will say, the happier we will be. Kasi masyado tayong takot na takot kung ano sasabihin ng ibang tao. No? Hayaan nyo sila. I learned what people are saying about us is really not about us. It's really about them. What people are saying about us is not really about us, but about them. Advent, my brothers and sisters, as we begin this year, not January 1, this year is a time to unclutter ourselves, our lives, our thoughts, our priorities. Seek and understand what is more essential. Ano ba talagang mahalaga? Ano sabi ni Simon Sinek? You don't buy a car because you want to use fuel. You buy a car to reach a destiny. Fuel is just a consequence of having a car. If you spend on the fuel without reaching your destiny, there is something wrong in what you have bought. So, itanong po natin, inaanyayahan ko po kayo. Ano ang meron na gusto ng Diyos sa atin? You want to be happy? Choose to be happy. Don't give the people the power to make your life miserable. Don't give people the power to make your life miserable. Make a choice. When? Today. Today. Kung ayaw nilang sumama, huwag kang malungkot. Kung hindi ka makakasama, huwag kang malungkot. Kasi, pag namatay ka naman, wala ka rin naman kasama. May sasama ba? Wala. Nung ako'y nakahiga, ako lang naman ang nagsasabing, aray. Lahat na nakapaligid sa akin, wala. Alam kong mahal nila ako, pero ako lang ang may stroke. Naku po ninyo, ako lang ang walang pakiramdam. Diba? At kung natuluyan ako, ako lang. Kahit gaano kakamahal ng tao, learn to accept the fact that you are born alone, then live your life alone. Hindi ko sinasabing wala kang pakialam. But because you are born that way, God has blessed you with enough reason to be happy, to be strong. And please do not forget this. We are not here to spare ourselves from suffering. Suffering is part of life. As St. Paul have said, suffering produces perseverance or endurance. Endurance produces character. Character produces hope. Let me repeat that. Suffering produces endurance or perseverance. Perseverance produces character. Character produces hope. We are not called to avoid suffering. Suffering is part of life for those who want to be something different. Children are weak
because they don't want to suffer. Children are weak because they don't want to suffer. Why they don't want to suffer? Because their parents are overprotective. Kawawa naman, kawawa naman. Pag nadapa, ay. Pag nagalusan, ay. Di ba? Bahagi ng buhay. Kaya yung matatanda nun, tama sila eh. Pag nadapa ang anak, tinitingnan lang. O, bangon, kaya mo yan, sige. May sugat? Ayan, tingnan mo. Ganun lang, di ba? No? Ngayon, ay. Kaya kahit hindi masyadong masakit, di ba? Kasi merong naawa, no? Di ba? I would like to invite you in this Advent recollection to have a new perspective in the year ahead of you. Ano ibig ko sabihin? You want to be happy? Don't beg for love. If you want to be happy, don't beg for love. If you want to be happy, don't beg for appreciation. If you want to be happy, be happy. Be happy. Don't wait for people to tell you, "Uy, ang ganda mo." Oo, natutunan ko yan sa classmate ko. Pare ngayon, pag pumapasok kami sa CR, ang una niya sinasabi sa harapan ng salamin, ang guwapo ko talaga. Kaya napapatingin kami. Oo nga, no? Di ba? Ikaw lang ang nagsasabi niyan. Ano sabi niya? I don't need you to tell me pogi ako. Di ba, ano? Bakit? Lahat ng kaaway mo ang magsasabi sa iyo, pangit ka. Pero lahat ng kaibigan mo magsasabi sa iyo, unique ka. Di ba, ano? Alam niyo ba yun? Hindi alam ng iba ang ibig sabihin ng unique. Umattend kami ng recollection. Nagsasalita si Bishop Bacani. Merong matanda sa harapan namin, nakatis sa buhok. Ha? Ang hirap nung nakaganon ka habang nakikinig. Ha? At sabi namin, kami mga seminarista, sabi, ang pangit ng buhok na ito. Bagang umaga. Pagkatapos ng talk ni Bishop, pinuntahan namin, kwento. Lumapit ang matanda. At sinabi niya, Bishop, I want you to tell me. Kasi may mga taong nagsasabing, pangit daw ang buhok ko. Ay kami yon. Nasa harapan kami ni Bishop. Pangit ang buhok ko. Pero Bishop, anong masasabi niyo? Ay, tinignan ko si Bishop. Kasi kung sasabihin niya maganda, sasabihin ko sinungaling kayo. Obispo pa man din kayo, sinungaling kayo. Pangit talaga. Kaya, sabi ni Bishop, your hair? It's unique. Kaya pag unique, pangit yun. Di ba? Eh, yan ang gusto mo eh. Yan ang gusto mo eh. Dumating ka sa recollection na ganyan ang buhok mo. Hindi namin lubos maisip kung paano mo naitayo yan ng umagang-umaga, di ba? Naligo ka ba? Hindi ko alam. Hindi ganyan ang buhok namin. Nakukupo ninyo.
Pero nakaharang ka sa mukha ng speaker. Di ba? Pero mas magaling si Bishop Bacani, no? Hindi niya sinabing pangit. With smile. Di po. Unique. Kailangan mo ba? Kailangan mo bang may affirmation? Di ba? Matatanda na tayo. What I'm trying to say in this Advent recollection, we are old enough. Hopefully, you have matured enough. Minsan, hindi ko maisip, hindi ko mapigilan ng aking sarili. Bakit? Paulit-ulit ko yan sinasabi kapag ako'y nagdadasal, kapag ako'y nakaharap sa salamin. Even though, I ask God that I will reach 87 because I want to celebrate my golden anniversary at the age of 86. But life is only 70, 80 for those who are strong. My father passed away at 82. Diba? So, 62 ako. 62 na ako. Nakasurvive man ako na stroke. I cannot but look at myself in the mirror and says, parang 18 years na lang. Diba? We hope for the best. But we learn to expect the worst. Magagalit ba ako sa Diyos? Hindi. 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 Ang kasayahan ko ay hindi nakasalalay sa haba ng aking edad. Ang kasayahan ko ngayon ay hindi nakasalalay kung aabot ako ng 50 sa aking pagkapari. Diba? It's not bad to live long, but it's better to live well. It's not bad to live long, but it's better to live well. Diba? Kahit na magkakapatid, nagkakaroon ng alitan. Merong hindi pagkakasundo-sundo. But I guess in this point, in your life, my dear brothers and sisters, wala tayong bata-bata dito maliban kay Simon, First Communion. Ano po? Ha? I guess this Advent recollection tonight is an invitation to everybody to look at your life in a new perspective, not only in your own perception. Whether you like it or not, we are growing old. We are getting weak. We are getting slower. May mga nagme-message, Father, hindi ako makaka-attend. Wala akong driver. Darating tayo doon. Darating tayo doon. Pero sana bago yun dumating, mayroon kang tamang pagkaintindi kung ano ang meron ka at kung ano ang wala ka na. Diba? The stroke has taught me a lot that happiness don't depend on food. That happiness don't depend on food. Kasi talaga noon masarap talagang magkape na mayroong chocolate cake. Masarap talaga yun Hindi ko naman nakalimutan ang lasa nun. Tinitingnan ko na lang ang chocolate cake. At sinasabi ko sa sarili ko, nakatikim na ako niyan. Di ba? At kung magkakape ka, halos decaf na lang. Decaf. Di ba? Hindi na pwedeng demag. Decaf na lang.
Kasi dati magmag ang kape ko eh. Ha? Decaf na lang. Ganon talaga ang buhay. Kaya pag ikaw ay masakit, don't lose your hope and put your trust on your sickness. Lilipas yan. The more you think of your sickness, the more you empower your sickness to consume you. Let me repeat that. The more you think of your sickness, the more you empower your sickness to control you. Again, Christmas is just a moment in Advent. Advent is much bigger than Christmas. Regardless of the age, we'll see things according to our own perceptions, not really according to our perspective. Perception is based on how we experience life. Fourth, this Advent can be different. Focus on people, not on things. Try to be in the shoes of the other people, especially in your own home. Home is not about house. Home is about people. So go home. And the first person you need to go home is yourself. The first person that you need to go home is yourself. Accept that we are not getting younger, we grow old, and hopefully we learn to focus on what is essential so that we can unclutter our lives. Don't beg for love, don't beg for affirmation, because you can be happy by deciding to be happy. And lastly, Christmas is nothing without the resurrection. Take note, regardless how beautiful is the nativity scene, without the resurrection, without the Good Friday incident, Christmas is meaningless. What gives meaning in our faith is the Easter Sunday. Don't separate the creed from the cross. Don't separate the swaddling clothes and the cloth that the soldier gambled during the crucifixion. Do not separate the coldness of the night and the scourging heat on the day of crucifixion. There's a time to be born and a time to die. What's beautiful during the birth? Everybody knows that you have 9 months in the womb. But there is no something like that in death. Wala. Alam mo, pag nasa sinapupunan, oy, 7 buwan na. Oy, 2 buwan na lang. Ay, 8 buwan, 1 buwan na lang. Siguradong lalabas siya ng 9. Pag lumabas siya ng 10, overstaying yan. Di po ba? Ano? 9 lang talaga yan. Pero ang kamatayan, walang ganon. Walang ganon. That's the irony of death. Nobody will say, oy, 9 months ka na lang. Diba? Wala. Because some people have said, prepared last night so that they can come tonight. But they were unable. Nobody knows. I hope you will go home happy. I want you to go home happy. Because we hope not on the things. We hope in the God who is the reason
of our advent. Alam ko may kanya-kanya kayo mga pinagdadaanan sa buhay. Daanan nyo lang. Inuulit ko, kung ano man ang pinagdadaanan nyo sa buhay, daanan nyo lang. And allow God to walk with you. And allow God to surprise you. The more you allow God to surprise you, the more you will be surprised. Amen? Let us pray. Just be seated. Relax your body. Kindly close your eyes. Talk to God. Talk to God about yourself, about your worries, about your joys, about your plans. Talk to God. God is listening to people who talk to Him. Bring to God your concerns. If you are sick, tell God. God will tell you that sickness is part of life. What do you want me to do for you? As God asked Bartimaeus. And I would like you to answer the question, what do you want God to do for you? Let's spend a few moments of silence as you try to answer the question, what do you want God to do for you? Ama naming mapagmahal, kilala mo ang bawat isa sa amin. Alam mo ang aming mga pagkatao. Nasaksihan mo ang aming mga buhay. Alam mo ang aming mga pagtawad, pagluha, kahinaan at kalakasan, mga kabiguan at tagumpay. Batid mo, Ama, ang aming mga pangarap, hindi lang para sa aming mga sarili, kundi para sa aming mga mahal sa buhay. Ikaw ang nagdala sa amin dito. Ikaw ang nagbigay ng pagkakataon. Panginoon, nawa po ang aming mga narinig ay manahan sa aming mga puso at mamunga pagdating ng araw. Itinataas namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan mo po ang aming pananalig at pananampalataya sa iyo. Itinataas ko po ang bawat isa na may karamdaman. Alam mo ang kanilang mga pinagdadaanan, alam mo ang kanilang mga pagkatakot. Panginoon, bigyan mo sila ng kapayapaan. Dagdagan mo ang kanilang pananampalataya sa iyong kabutihan. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Pinalakad mo mga pilay, minulat mo mga mata ng mga bulag, tinigil mo ang dugo na dumadaloy sa isang dalagang matagal nang dinudugo. Panginoon, hipuin mo po ang bawat isa na may karamdaman. Palayain mo sila sa karamdamang ito. Dagdagan mo ang kailang pananampalataya sa iyo. Nawa po ang bawat isa ay patuloy mong ingatan, ilayo mo sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy mo kami pagkaluban ng kalakasan, kalusugan, at ilan sa amin ang mayroong edad, naging mahina, dala naming katandaan. Panginoon, samahan mo kami. Hawakan mo kami. Sa aming mga pagluha, naway punasan mo ang aming mga pisngi. Sa aming mga pagtawa, naway bahagi ka ng aming saya.
Idinudulog din namin ang aming mga pamilya, ang aming mga kapatid, kamag-anakan, magulang, anak na wala rito. Nawa po'y pagpalain mo rin sila tulad ng pagpapala mo sa amin sa gabing ito. Nawa po ang aming pamilya, saan man naroroon. Nawa po'y pagbuklurin mo kami ng iyong pag-ibig, kapayapaan, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo. Panginoon, kung ano man ang kahirapan, kasalatan, ang dinanas namin sa nakalipas na taon, nananalig kami, Panginoon, na ang darating na taon ay taon na punong-puno ng kasaganahan mula sa iyo. Sa aming pag-uwi, ingatan mo kami, gabayan mo kami, samahan mo kami, naway dalhin namin ang pagpapalang aming natanggap sa bawat tahanan na aming papasukin sa aming pag-uwi. Batid mo ang pagdulog ng bawat isa, kayo na po ang magkaloob, kung ano man ang makabubuti, makababanal para sa lahat. At sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo na ng mahal na Birhen, gayon din ni San Jose, gayon din ni San Lorenzo de Manila, pagpalain mo po ang bawat isa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us. And after this our exile, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Pray for us, O Holy Mary, Mother of God. Again, my brothers and sisters, hope in God, because God never fails. Amen. Magandang gabi po sa inyo. Tapos na.